Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Boying Rimulya at Milvin Matibag, kapwa nangunguna umano sa RPMD survey sa gitna ng makasaysayang pagbagsak ng SWS Net Satisfaction Rating ni PBBM. Kapwa nangunguna umano sina Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya at NBI Director Melvin Matibag sa pinakabagong Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation, RP Mission Development Foundation Incorporated, ang meaning nito. Matapos makakuha nila ng matataas na trust and performance ratings mula sa mga respondent sa buong bansa. Ayon sa umano na inilabas na resulta, si Rimulya ang nangunguna sa overall ranking na may 89.3% trust rating at 90.2 performance rating, habang pumapangalawa naman si Matibag na nagtala umano ng 87.5 trust at 88.7 performance rating. Isinagawa umano ang nationwide survey mula April 1 hanggang April 8, 2026 na nilahukan nila ng 5,000 respondents. Gayunman, kapansin-pansin para sa ilan ang malaking pagkakaiba ng naturang resulta kumpara sa inilabas na kamakailang survey ng Social Weather Station, kung saan naitala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pinakamababang net satisfaction rating mula nang maupo sa pwesto. Sa SW survey na isinagawa noong unang quarter ng 2026, bumagsak sa negative 15% net satisfaction rating si Pangulong Marcos Jr., ang pinakamababa sa kanyang administrasyon, at ikinategorya ng SWS bilang poor o mahinang rating. Dahil dito, may mga nagtatanong kung paano nagawang makapagtala ng napakataas na trust and performance ratings ang ilang matataas na opisyal ng administrasyon, habang ang pinuno mismo ng pamahalaan ay nakapagtala ng historical na mababang satisfaction rating sa isang hiwalay at mas matagal ng kinikilalang survey institution. Mahalagang tandaan na magkakaiba umano ang metodolohiya, saklaw at mga tanong na ginagamit ng bawat survey organization. Ang RPMD survey ay nakatuon sa trust and performance rating ng mga partikular na opisyal, habang sinusukat naman. Basta ko, itong RP Mission Development Foundation Incorporated ang isa sa mga survey groups na hindi ko pinapaniwalaan. Bantayan nyo yan. Ang mga alanganing survey groups, para sa akin hindi ako naniniwala. RP Mission Development Incorporated, Octa Research, Tangerine. Sino pa ba? Ang mga pinapaniwalaan ko, ang mga credible, matagal na, mga scientific approach, hindi nababayaran. SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, at saka WR numero. Ito lang po ang mga apat na dapat nating paniwalaan. Itong RP Mission Development Foundation Incorporated, una kong na-discover ito nung kampanyahan pa ng May 2022 elections. Karamihang survey groups, nangunguna si PBBM at BP Sara. Mayor Sara noong panahon. Nangunguna sila.
Pagdating sa RP Mission Development Incorporated, biglang nanguna si Lenny. Doon ako nag-ano na. Mula noon, binantayan ko na ang RP Mission Development Incorporated. To me, it's wala talaga. Oh, ito na naman, bumibira. Oh. Kaya hindi ako naniniwala. Tama ang opinion ni ang balita ngayon. Imposibleng makakuha ka ng mataas na rating NBI ka. Ang taas ng rating mo tapos ang pangulo mo mababa. Imposible yan. Kaya ako, ano na ito? Bahala na ang taong bayan. Ang maganda dito, sa SWS survey, ano? Bumagsak ang Pangulo, tumaas naman si BP Sara sa kanyang net satisfaction rating. Maalala ko tuloy si Professor Clarita Carlos. Ito, pro-BBM ito Kaya lang medyo nagiging objective na rin siya ngayon sa kanyang mga birada sa nangyari. Sabi niya, if BP Sara can maintain the survey numbers, ibig sabihin, hindi siya bumababa, tumaas pa nga, she will be our next president. Sana magdilang anghel si Professor Carlos kasi nga, nami-maintain ni BP Sara ang kanyang survey numbers. Habang ang Pangulo, pabulusok ng pabulusok. Kaya, we expect more surveys of this. Yung Okta, sa latest survey niya, ng Okta, no? Pinakamataas rating, trust performance rating ang Pangulo. Okta yan, ang Okta, lumabas lang yan nung pandemic. Maganda pa naman ang result ng survey nila nung pandemic. Nagtataka ako ngayon itong sa politika na nawalan na ako ng tiwala sa Okta. Ang pinaka-credible, pinakamatagal sa larangan ng pagsusurvey, itong SWS. Itong latest survey nila is non-commissioned, walang bayad. I don't know dito sa RP Mission Development Incorporated, commissioned or non-commissioned. Alam niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nauna ko sa balay sa tabangan ng Muugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang utop. Kita yun nato nga dagko na yun og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni tsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay nakatuig aron pag inilisi
So unom na to katuig ang imong atop. Ang magkatuig, karon ay pag ilitan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa nagatag sa sin. Mm. Punta nga magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo po. Manginanglan. Oo. Salamat kayo. Mm.